everyone! Welcome to our vlog. And since today nga is Sunday and katatapos lang din namin magsimba, and natapat naman as Father's Day, so ito nga naisipan na namin gumala dahil nga kinabukasan ay pasukan na uli. So nagkayayaan kami na gumala nga at puntahan namin itong May Bunga Rainforest. And sabi nila maganda rin daw dito ha. And since may mga kasama kaming bata and park po ito, so makakapaglaro yung dalawa namin kasamang bagets dito. And ito nga nandito na kami. Mabilis lang din yung biyahe namin at buti na lang ay hindi masyadong matraffic. Ayan, nakakagulo na yung mga kasama. Ayan, pababa na tayo. Naki-ay ka. Gusto niya nga sumabit sa'yo eh. Wow! 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 Ang init! O, yung bag di ko pa nakuha. Kunin ko yung bag. Wait. Lang init. Ayan, may mga pa-stroller kaming dala sa mga bagets. Nauna na nga bumaba yung mga bagets at saka mga senior. So naiwan kami dito sa may sasakyan at nire-ready namin yung iba naming mga gamit. And dito nga sa may pinaka-main entrance ng ating Rainforest Park is may mga nagbebenta dyan ng mga bubbles, laruan ng mga bata, balloon, ice cream. So pwede silang bumili dyan kung gusto nila. And dito pala guys, kung gusto nyo pumunta dito, free lang yung entrance dito. Pero kung gusto nyo makita yung ibang mga view dito, like yung mga amenities nila, may bayad din siya kung taga-Pasig ka and kung hindi ka taga-Pasig. So meron sila dito butterfly house. Kung taga-Pasig ka, 20 pesos ang rate nila. Pag hindi ka taga-Pasig is 30 pesos. Sa Miss Garden and Flower Fields naman is 10 pesos. Kung hindi ka taga-Pasig is same lang din, 10 pesos. Then meron din silang swimming pool rates dito for 3 feet, adult, senior, and PWD. So check nyo na lang dyan sa ating video, nandyan yan. And then meron din silang cottage, table with umbrella. So yung cottage nila dito is 500 pesos. Table with umbrella is 200 pesos. 4 chairs na yun. Kung gusto nyo pong mag-rent ng kanilang swimming pool. So ito nga, pumasok na kami ng pinaka-main entrance nung May Bunga Rainforest dito sa May Pasig. So dito pa lang sa entrance, may makikita na tayo dito mga statue ng mga dinosaur. So hindi ako familiar sa mga name ng mga dinosaur na yan. So ayan, inintroduce namin yan kay Clyde kasi first time niya nga din pumasyal sa ganitong klaseng park. And maganda rin siya kasi talagang matutuwa yung mga bata dito. About naman sa ambience dito sa May Bunga Rainforest, goods na goods siya kasi talaga makakalikasan ng atake nito. Makikita mo ang daming puno, ang daming tanim na mga halaman, and matutuwa talaga yung mga bata dito kasi bihira lang din yung mga park na ganito na pwede nating mapuntahan. And dahil nga first time namin makapunta dito sa Rainforest sa May Pasig, talaga excited din kami na ikutin tong buong lugar na ito ha. Sobrang lawak niya and talagang maraming puno. And hindi rin naman masyadong mainit kahit pa sabihin mo tirik na tirik ang araw. Pero syempre may mga part talaga na matindi ang sikat ang araw. Bihira na lang talaga makakita ng mga ganitong park dito sa Manila. And mostly kasi dito, di ba, matataas na mga buildings and halos wala ka na rin masyadong mapuntahan ng mga park. Dito nga kami ngayon sa May Bunga Rainforest. And dahil nga park ito, perfect na perfect talaga to pang bonding sa ating buong pamilya. And syempre para sa mga anak na rin natin, which is pwede silang maglaro dito. So ito yung mga Rainforest adventure nila. Ayan, meron silang fitness center. Ayan, adventure park. Dito naman sa area na to guys, is dito yung maraming tindahan which is pwede kayong magmerienda, pwede kayong kumain, pwede kayong bumili ng mga pagkain na gusto ninyo or kung gusto nyo man mag-picnic. So kompleto rin sila dito and may mga choices din na pwede nating pagpilian. And since lunch time na nga at hindi pa rin kami kumakain ng aming lunch, so nag-decide kami na dito na muna kami kumain sa may isang stall dito. So may mga binibenta rin sila dito mga ulam guys pero limited lang. And kami, yung naabutan namin dito is siomai, may siopaw, meron din namang mga pansit, so hindi siya ganun ka-kompleto guys. Limited lang talaga yung mga binibenta nila dito. So nag-decide kami na siomai na lang orderin namin, tapos nag-order na lang din kami ng rice, then meron din kaming baon na kanin at saka ulam. Pero syempre dahil nga marami kami, kaya nag-order pa kami ng iba. So ayan, ginutom yung mga bagets, kumain muna kami ng aming pananghalian dyan. And buti na lang talaga yung mga bagets na kasama namin, i-game na game sa mga ganitong galaan, na kahit anong ipakain mo or ihain mo dyan is kakainin nila. So after nga namin kumain, ayan, nag-proceed na kami dito sa ibang area. So dito nga kami napadpad. Dito pala sa area na to guys, maraming din siya puno, pero medyo mainit talaga dito sa part na to. Kasi merong mga ibang area dito na hindi nalililiman ng puno tulad dyan sa may pwesto namin. Pero okay lang naman. So kung may mga dala tayong payong mas maigi, diba? Para at least nakakasilong pa rin tayo kahit na nag-iikot-ikot tayo. And may part nga pala dito sa may rainforest na pwede kayong maglatag ng inyong mga dalang mga gamit. Pwede kayong mag-picnic, pwede kayong kainin yung inyong mga baon. And isasuggest ko nga talaga kung pupunta kayo dito, mas maganda magdala na lang kayo ng baon nyo guys. Kasi syempre limited lang yung mga pagkain na binibenta dito. Kung may mga prefer kayong pagkain, pwede na kayong mag-take out and then dito na lang kayo mag-bonding and kumain. So, syempre, pagkatapos kumain, ang una nating hinahanap is toilet or yung CR. So, hinanap namin yung toilet or CR dito. Syempre, may mga kasama kaming senior na mga gustong umihi. And dito nga sa area na to, meron ditong toilet. May papunta lang dyan sa may bandang right side. So, may toilet dyan. Pwedeng mag-CR yung ating mga kasamang senior or yung mga bata. And then, dito sa part na to, meron dito yung zoo. Ayan, nakikita natin yung zoo, yung papunta dun sa area na yon. And then, pinuntahan nga din namin yung flower fields. So, hindi nga kami nakapasok dito sa may flower fields kasi nakalock siya. And isa yan sa
mga amenities nila na nagbayad kami pero dahil nga nakalock yung pinto, hindi ko alam kung bakit. So hindi na lang kami nag-proceed doon. Dumiretso na lang kami dito sa may zoo area, which is may marami din namang makikita dito and matutuwa din yung mga bata. So habang naglalakad nga kami, nakita ko nga tong map nung pinaka rainforest. And kung gusto mo tingnan yung mga area or yung location, pwede nating i-check dyan. And then nag-proceed na kami, so diretso lang yung lakad namin dyan. And makikita nga natin dito, meron siyang tulay dito. Parang meron silang river. Ayan, yung river dyan, maliit lang naman siya. And dito nga kami medyo nagtagal kasi nga, natuwa talaga dito si Clyde. So ayan, merong statue ng baby elephant dyan. Tapos ayan yung pinaka-river nila. And then dito sa river, meron din parang dyan, statue ng buhaya. Ayan, pero hindi naman siyang buhay. So ano lang siya, parang bato na buhaya na naka-display dyan. And then dito nga kami medyo nagtagal kasi meron siyang mga turtle dyan or yung mga pagong. Ayan, maraming pagong dyan. Tapos may mga isda din. Ayan, ang lalaki ng mga pagong dyan. So medyo natuwa kami kasi nakita namin buhay talaga yung pagong. Hindi siya bato, o diba? And pati si Clyde, syempre natuwa kami. Dahil nga yung bata is tuwang-tuwa din na nakakita siya ng mga ganyan na buhay na hayop dyan sa may kanilang pinaka-zoo. Ayun no, may animals. May animals. And dito nga sa area na to is nakita namin meron siyang isang malaking kulungan. So tingin ko mga ibon yung mga nakakulong dito kasi medyo maingay yung mga ibon dyan. Pero hindi lang namin sila masyadong makita or masipat. Siguro baka nagtatago din sila sa mga puno-puno or sa mga dahon. And talagang sobrang lawak ng iikutan mo dito. Kaya kung ikaw fan ka nung maglakad-lakad, mag-ikot-ikot, tumingin-tingin mga kung ano-ano dyan, perfect talaga to para sa'yo. And alam nyo ba, hindi lang group of families yung kadalasang makikita mo dito ha. Marami ditong group of lovers na napupunta rito. Nadaanan na nga pala namin yung swimming pool area pero hindi na namin pinuntahan yun kasi nga baka magwala yung kasama namin yan si Clyde pag nakita niya na maraming nagsiswimming doon. So nag-proceed na kami dito sa playground ng mga bata and dito na kami nag-ubos ng oras namin kasi nga mas maraming time yung binigay namin para doon sa dalawang bagets na makapaglaro. And ang ganda rito ha, talaga ang ganda ng ambience ng lugar na to. Ayan, meron silang train dyan pero yung train na yan is hindi siya umaandar. So pwede lang maglaro dyan yung mga bata, pwedeng umupo yung mga nanay, yung mga tatay habang pinagmamasdan nyo or binabantayan nila yung mga anak nila na naglalaro dyan sa playground. And ayan nga nakikita nyo, di ba may pag-grass pa sila dyan. So talagang hindi masasaktan yung mga bata dyan pag naglalaro sila. Pero syempre, kailangan pa rin ng proper guidance kasi nga dahil nga sa sobrang dami ng mga batang nagtatakbuhan dito, minsan hindi maiwasan na nagkakabanggaan sila. So dahil nga kiddie playground to, dito talaga yung mas maraming tao and mostly marami talagang bata. So kailangan talaga ng proper guidance ng magulang yung mga batang naglalaro dyan kasi medyo madami talaga yung mga bata dito and mostly nagtatakbuhan. So syempre, bilang sa magulang gusto natin makapag-enjoy yung ating mga anak dito sa pinaka kiddie playground. So ayan, kahit na maliit pa si Kyrie, ayan, nag-explore kami dito. So ayan, upo-upo kami dyan sa may train, ikot-ikot kaming dalawa. So pinapasyal ko rin siya. Kumbaga kahit ganyan siya kaliit, natutuwa din talaga yung batang yan, di ba? Excited din siya na makigulo dyan sa mga malalaking bata. Pero syempre, dito lang kami sa mga medyo hindi masyadong matao or hindi masyadong maraming bata kasi nga syempre, hindi naman siya makakasabay dun sa mga medyo malalaki na. And then dito nga pala guys, marami din pwedeng paglaruan dito yung mga bata pero kailangan talaga ng proper guidance ng magulang. And meron din dito nagbabantay na guard tapos hindi din nila inaalaw na yung mga adult is uupo doon sa pinaka playground or yung mga play area ng mga bata. Dahil nga walang naglalarong bata dito sa area na to, kami na lang talaga ni Kyrie ang pumwesto dito. And tingnan niyo naman tuwa talaga si baby boy namin, o di ba? Lumalambi-lambitin pa, kala mo talagang kaya niya. And since nandito na rin lang kami, is talagang sinulit namin yung oras dito na makapaglaro si Clyde sa mga slide, sa mga swing. Ayan, ginagayad siya ni nanay, si nanay yung sumusunod-sunod sa kanya. Kasi nga may mga bata dito minsan malalaki, naguunahan, nagtutulakan. So syempre, para iwas aksidente, talagang kailangan nakatingin tayo sa kanila at nakabantay tayo sa kanila kasi minsan hindi talaga maiwasan na nagkakaroon ng aksidente. And dahil ako ngayon nagkakarga kay Kyrie, so ayan, pinapalakad-lakad ko rin siya dyan kasi nag-start na rin naman siya maglakad. So ayan, dito sa wala masyadong mga bata. And dinadala ko rin siya dito sa ibang area kung saan wala masyadong bata na naglalaro. So ayan, pumunta kami dito and ayan, pinatry ko din siya dyan. Hindi ko alam kung anong tawag niyan dyan. So dito may mga ibang bata din dyan na naglalaro. So nakakita ako ng isang vacant dyan. So pinatayo ko si Kyrie and tuwan-tuwa naman talaga yung batang maliit, diba? Parang gustong-gusto niya nang kumawala sa akin kasi gusto niya na rin maglaro mag-isa. Ipasakay mo si Clyde. Ay, kuya naman si kuya. O, huwakan mo. Ay. Ina. O, hawak. Hawak. Dali. Hawak. Hawak. Bitawan mo muna yung mas. Dito si. Ayan, umalis na sila. Dali. Doon sa kabila. Ay, tigil doon. Ay, mi. Tigil. O, dahan-dahan lang. May sobrang. Dahan lang. Dali, pagdalaw mo, Caitlin. O, ay ka dun ka. O ba yan?
And dito nga sa part na to, tong laruan na to is nagsipag-alisan ng ibang mga nauna dyan. So ayan silang apat na, si Ate Aika, si Ate Caitlyn. So sila yung tumutulong dyan para iuga-uga yung laruan na yan. And nagtry nga din ako umupo kasi gusto ko sanang kalungin si Kyrie. Kasi nga medyo nahihirapan ako na nakayuko ko ng ganyan. Pero okay lang, since hindi nga kami kasya. So ayan, chinaga ko na lang siyang hawakan ng ganyan. And tingnan mo, nag-enjoy naman pati yung dalawang malalaking bata dyan. Kasi nga, para may kalaro si Clyde at saka si Kyrie. And then after nyan, lumipat naman kami dito sa kabilang side. Ito, pwede rin silang tumalon-talon dito. Ayan, gumalaw-galaw. And meron din siyang spring sa may bandang ilalim. So ayan, para siya nagbabounce-bounce. Hindi ko alam kung anong tawag dyan eh. And dito rin kami nagtagal kasi nag-enjoy talaga dito sobra si Kyrie at si Clyde. So ayan, nilalaro siya nila ate. And ayan nga, pati yung batang maliit, tuwang-tuwa maglaro dyan. O, diba? Sobrang tuwan-tuwa yung baby boy Kyrie namin dyan. And talagang enjoy na enjoy siya. Parang hindi napapagod. And game na game din siya ha, na sumali sa mga malalaking bata dito. So, sa mga viewers natin dyan, kung nagpa-plan kayong pumunta dito sa may bunga rainforest, I suggest magdala kayo talaga ng baon, tubig, pamunas para sa pawis, extra clothes or extra shirt para sa mga batang maliliit. Kasi talagang pawisan sila dito kakalaro. And syempre, wag nyo yung kalimutan na i-guide nyo sila at wag nyo silang pabayaan na sila lang naglalaro dito guys ha. Kasi may mga bata dito na nagtatakbuhan and minsan aksidente nilang nababangga yung mga batang maliliit. Meron din namang guard dyan na meron siyang megaphone, nagsasaway siya kapag may napapansin silang medyo nagkakaroon ng parang komosyon or may mga batang nagkakasakitan na. So sinisita nila talaga yun. Sobrang worth it nga yung pagpunta namin dito kasi talagang goal namin is may pasyal namin si Clyde, si Kyrie, and syempre si Caitlyn and si Aika dahil magpapasukan na naman. So gusto muna nilang mag-enjoy bago sila papasok sa school kinabukasan. O diba, ready kami and dinalagay namin yung walker ni Kyrie para naman makapaglakad-lakad siya at ma-practice niya rin yung tuhod niya sa paglalakad dyan. So ayan, dahil nga may padamo sila dyan, hindi naman siya matitisod or hindi naman tutumba yung kanyang pinaka-walker dyan. Pero syempre talagang binabantayan namin kasi nga maraming dumadaan. Tapos minsan may mga batang lumalapit sa walker niya. O diba, feel at home lang yung aming baby boy Kyrie dyan and talagang na-enjoy niya ang paggagala dyan. O diba, mga itsura ng mga person kakahabol sa mga bagets na nag-enjoy sa paglalaro talagang mga pagoda. So buti na lang may bench dyan na pwedeng upuan para sa mga senior, sa mga adult na naghihintay or nagbabantay sa mga bata. So ayan, inabutan na kami ng hapon, so nag-decide na kami umuwi and talagang nag-enjoy naman yung mga bata. Tuwang-tuwa sila. And sa mga gusto pumunta dito sa may bunga rainforest, itry nyo na rin. And thank you for watching. Until next time, bye-bye!